Let me guess. You bought a budget microphone. You recorded a video. You listened back. And you said, ang pangit ng tunog. Cheap talaga tong mic na to. Yeah. No. The biggest mic mistake budget creators make is not the microphone. It's the person using it. Stop blaming your mic. Here's why people blame the mic. Blaming the mic is easy. Learning audio fundamentals? That takes effort. Buying new mic? One click, add to cart, problem solved. And then the new mic arrives. Same room, same distance, same bad setup. Surprised! Same bad audio. Hindi miracle ang bagong mic, kaibigan. The actual mistake is no fundamentals. Ano ba ibig sabihin kapag sinasabi kong fundamentals? Microphones are not magic wands. Audio quality does not start with price. It starts with fundamentals. You can't skip the basics and expect pro result. Kahit magkano pa ang mic mo. Ang importante dito, kaibigan, is audio. 70% setup, 30% microphone. Find me. Kahit napakamurang mic, kahit budget mic lang yan, kapag sakto yung setup mo, maganda yung fundamentals natin, sigurado akong gaganda yung audio natin. And, of course, the distance. Though, this is why, bakit merong echo yung problema natin? Wow, bakit ang echo ng recording ko? This is mistake number 1. Too far from the microphone. When you're far, of course, the mic hears more room than voice. So, what do people do? They crank the gain. Congratulations! You just amplified your electric fan, your AC, your the background noise outside, the noise from your kapitbahay na nagve-video, okay? Lahat yon is makukuha ng recording natin kapag yung gain natin is naka-crank all the way up. Kailangan natin, guys, is yung correct distance. Condenser mic, dapat eksakto yung layo ng ating bibig dito sa microphone na to. Kasi kapag sobrang layo, sigurado ako mapipick up yung mga background noise kagaya ngayon. At ang sobrang lapit naman, sigurado ako yung plosive noise naman at magpipick pa yung ating boses. So ano bang kailangan natin? Lapitan natin yung mic sa tamang distansya lang. I guess eto is okay na siya para sa distansya natin mula sa ating bibig patungo sa microphone na ito. Correct distance ang kailangan. Too far? More noise. Again, stop turning your gain to the maximum level. Gain is not a volume knob. If your gain is at 90%, your mic isn't powerful. Your setup is weak. Syempre kapag nagka-red na yan, habang kayo nagsasalita, it's not professional. They're panic signals. Green is good, yellow is okay, red is garbage na yan, kaibigan. Once it clips, it's done. No plugin, no AI, no prayer. Kahit anong post-processing pa ang gagawin natin kapag nagki-clip ka na sa recording mo, wala ka nang magagawa pa. Talagang magki-clip yon. Nadi-distorted na yung audio natin kahit anong gagawin natin. And of course, isa sa mga problema natin itong room. Your secret enemy, of course. Here's the part everyone ignores. Your room, of course. You bought a good mic. Bumili ka ng magandang mic, napakamahal na mic, but you're recording in a cement box. What do you think will happen? Studio sounds? Kahit mahal ang mic mo, kung parang banyo ang kwarto natin, talagang echo yan. Echo yan. Budget fixes lang kailangan natin. Curtains, clothes, even a blanket. You don't need foam panels. You need something soft. Ang ginawa ko sa room natin is meron ako ditong unan sa unahan or sa harap ko para hindi mag-echo yung boses natin. At the same time, meron din tayong foam dito sa gilid, dito sa floor. Meron din tayong bed or foam na nilagay natin. And of course, sa likod, merong mga acoustic foams. DIY lang siya para at least may-minimize natin yung echo mula sa kwartong ito. Your room is part of your microphone. Kaya kailangan mong i-treat yan. Kahit wala ka mga treatment na mamahalin,
eh magdi-DIY ka na lang. And of course, wrong mic type. This is reality. Another big mistake natin, buying condenser mics because YouTubers use them. Condenser mics are sensitive. Kailangang itanim natin sa utak yan. That's not always a good thing. If your room is noisy, kagaya natin dito, a condenser mic will expose you. Dynamic mic exists for a reason. The best mic is the one that matches your environment. I am now using my condenser microphone kasi nga gabi na at walang mga masyadong ingay sa labas. Walang nagbibideo okay, walang mga masyadong maraming background noise kagaya ng tunog ng manok at marami pang iba. So, ginamit ko yung condenser mic natin. But then, during daytime, hindi ko siya pwedeng gamitin kasi nga sobrang ingay sa labas at napaka-sensitive ng condenser microphone. And by the way, this is Godox X-Mic 100GL and nasa description yung link dito. Yes, after reviewing a lot of budget microphones, here's the honest truth. I've heard cheap mics sound good and expensive mics sound terrible because knowledge beats price. Hindi pera ang kulang kundi kaalaman, kaibigan. Kahit BM800 lang yan, kapag okay yung setup natin, okay yung orientation ng mic natin, sigurado is mapapa-improve yung audio natin. Ilan sa mga YouTubers, mga content creators na nakikita ko na gumamit ng BM800 is nagsasalita sila dito sa ulo ng microphone, which is wrong. Hindi yan tamang posisyon ng BM800 or kahit anong condenser microphone. Ang kailangan hanapin natin kapag tayo gumagamit ng condenser mic, eto yung capsule. Kung saan nakaharap yung capsule, dun tayo magsasalita. Before you comment pangit ang mic, check this first. Close enough? Gain clean? Room controlled ba? Right mic type? If you failed even one, don't blame the mic. Blame yourself. Happy recording, everyone.